Nakipagsosyo ako sa tiyuhin kong si Zhao de Biao sa wholesale ng seafood. Kumita kami ng 8.88 milyon sa isang taon. Dahil sa dibidendo sa katapusan ng taon, binigyan lang niya ako ng 120,000. Ang pwesto ay akin. Ako ang nagpondo. Ikaw ay nagtrabaho at nakakuha ng 120,000, hindi na masama. Wala akong sinabi. Ilalagay ang kita na wala pang kasing halaga ng kanyang bahagi sa bulsa. CJ, susunod ako sa iyo. Akala niya bobo ako. Na palagi akong magiging murang lakas paggawa para sa kanya. Hindi niya alam na gamit ang perang ito. Diretso kong binili ang 500 square meter na malaking malamig na bodega sa tapat. Tumingin sa kanyang mukha na biglang pumuti. Ibaba ko ang roll-up na pinto. Tito, mula ngayon kanya-kanya na tayo. Narinig ko noong gabing iyon, nagbantay siya sa pwesto buong gabi. Binagsak niya lahat ng calculator. Hindi naman talaga mahirap kwentahin ang ilang mga utang. Ayaw lang niyang ipakwenta sa iyo. Nagsimula ang lahat sa usapan tungkol sa year-end na hati. Chao Sheng, ito ang kita ngayong taon, 2,850,000. 365 araw sa isang taon. Kami ang salitan na nagbabantay sa seafood tank tuwing gabi. Halos hindi kami tumigil. Mahigit 5 milyong piso ang kabuuang kita. Ang netong kita, kulang na lang ng ilang libo, aabot na sana ng 2.7 milyon. Yung 2.8 milyon, ako ang maihawak ng pwesto. Ako ang naglabas ng puhunan. Pati mga koneksyon sa malalaking restaurant, ako rin ang nag-asikaso. Ikaw na lang ang magtrabaho. Huwag mo akong ganyan tingnan. Maghanap ka ng isang helper sa labas. Isang buwan, 10,000, tumigil na. Sige, susunod ako sa iyo. Ha 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 ha. Zhao Sheng, huwag kang mag-isip ng masyado. Sa unang araw ng buwan, may darating na napakagandang lobster sa daungan. Maganda ang presyo. Magsimula ng maaga sa pantalan. Bilangin ko na ito ng maraming beses. Bawat transaksyon at pagkolekta ng utang ay ako ang humawak. Yung ilang sirang yelo na makina. Sa isang taon, umabot na sa higit 30,000 ang gastos sa pag-aayos. Sa kita na mahigit 2 milyon. Gaano kaya ang pinagdaraanan kong pagod para dito? Hindi siya nagbibilang. Hindi naman hindi niya kayang bilangin. Nagkukunwari lang siyang hindi nakikita. Noong nakaraang taon, sinabi niyang hatiin ang kita. Ngayon, sinasabi niyang ikaw ay nagbigay lang ng lakas. Ito ang tinatawag na sariling tao. Matagal kong tiningnan ang numerong 120,000. Nagbilang ako ng kaunti. Araw-araw 328 na piraso. Gumagawa ng trabaho ng boss. Kumukuha ng sahod ng kontraktwal. Sinasabing hindi dapat ibigay sa ibang tao ang kita. Hindi ba't sinabi niyang kanya ang pwesto? Kaya't gagawa ako ng sarili kong pwesto. Tumawag ako sa marketing manager ng pamilihan. Yung 500 square meters na unang klase na malamig na bodega sa kabila. Ang pinakamababang paunang renta kasama ang deposito ay 120,000. Alam ko na ang mga koneksyon ng mga maliliit na mamumuhunan. Maaari tayong pumirma ng kontrata sa loob ng 3 araw. Bago magtapos ang taon, maaari nang magsimula. Sa gabing iyon, ibabagsak ang pera sa mesa. Pipirmahan ang kontrata sa magdamag. Sa sandaling hawak ko na ang susi ng malamig na bodega. Alam kong ako'y may kapalaran. Simula ngayon, hindi ko na kailangang umasa sa iba. Minsan, ang pinakamainam na paghihiganti ay ang perang akala mong limos mo lang sa akin. Ang naging puhunan ko para makabangon. 4:00 ng madaling araw ng unang araw ng taon. Sobrang lamig ng hangin sa pantalan. Mas maaga akong dumating ng 2 oras kaysa dati. Kadarating lang ng kapitan ng barko. Sinalubong ko siya. Bibilhin ko lahat ng mga ulang ni Huang Laosi. Bayad agad cash. Lu Chengsheng. Hindi ba't sinabi na ng tiyuhin mo noon pa? Ngayon, ako na mismo ang gumagawa. Mas mataas ng 5 yuan ang presyo ko. Ako na rin ang bahala sa inspeksyon at paglipat. Hindi mo kailangang maghintay kahit 1 minuto. Tinitigan ako ng kapitan ng barko. Natahimik siya ng ilang segundo. Sa huli, tumango siya. Nang dumating si Zhao de Biao sa pantalan. Ang mga pinakamagagandang malaking ulang ay nailagay na lahat sa aking refrigerated truck. Nakatayo siya sa walang laman na pantalan. Mukha siyang nagagalit. Anong ibig mong sabihin, Lu Chaosheng? Tiyo, hindi mo ba sinabi? Bawat isa ay ayon sa kakayahan. Magandang simula sa unang araw ng trabaho. Kailangan kong makuha ang magandang kapalaran. Umiikot na ang sasakyan. Sa salamin sa likod, unti-unting lumiliit ang anino ni Zhao de Biao. Alam ko, talagang nagkaroon na kami ng hidwaan. Ang mga lobster ay ibinalik sa malamig na imbakan. Agad kong pinutol ito sa gabi. Napakaganda ng mga produktong ito. Lahat ay higit sa 1 libra at kalahati. Puno ang mga panghip ng lobster. Buong-buo ang mga antena. Inilagay ko sa kahon ayon sa iba't ibang sukat. Bawat isa ay pinanatiling sariwa gamit ang malamig na tubig. Tinitiyak kong walang mamamatay. 5:00 ng madaling araw. Nagpadala ako ng mensahe sa mga retailer sa merkado. Wala pang kalahating oras. May higit 10 tao agad na nagtipon sa harap ng cold storage. Lahat sila ay mga koneksyon na nakuha ko nitong nakaraang taon. Sino mang may problema, tinulungan ko ng malutas.
Natatandaan ko ng mabuti ang mga utang na loob na ito. Matapos suriin ng mga maliliit na mamimili, nag-order sila. Naglabas ako ng produkto ayon sa presyo ng merkado. Walang dagdag na presyo, walang stock filling. 2 oras. Na-clear ang buong batch ng produkto. Kumita ng 43,000. Unang balik ng puhunan. Opisyal nang nagbukas ang Haiji Seafood Cold Storage. 10:00 ng umaga. Tumawag si Zhao Debiao. Hindi ko sinagot. Pagkasunod, kumalat ang balita sa palengke. Nag-away sina Lu Chaoshen at ang kanyang tiyo. Nagbukas na siya ng sariling pwesto. Nagbanta ang tiyo niya, sinumang magnegosyo kay Lu Chaoshen. Huwag nang umasa na makakuha ng paninda mula sa kanya. Kung magagalit ang tiyo niya, paano ka pa makakagalaw sa palengke? Simula tanghali, sunod-sunod ang tawag ng mga maliliit na tindero para kanselahin ang order. Halatang nahihirapan silang magsalita. Sabi mo may nangyayari sa bahay. Alam ko na kung ano ang nangyayari. Hindi na masyadong nagsalita ang iihe. Ibabalik ang deposito sa orihinal na halaga. Lu Chaosheng, tandaan mo ito. Ang pamilihan na ito ay teritoryo ko, Zhao Debiao. Ikaw, isang batang walang karanasan. Naglalakas loob kang makipagtunggali sa akin. Ngayon, sinasabi ko na ito. Kung sino man ang magtatangkang makipagkalakalan sa iyo, huwag nang umasa na makakakuha ng kahit 1 kilo mula sa akin. Maghintay ka, hindi lalampas ng 1 buwan. Sarado na ang iyong sira-sirang malamig na imbakan. Lumalakas ang bilang ng mga nanonood. Lumalakas ang sinasabi niya. Parang nagpe-perform siya para sa lahat. Naghintay akong matapos siya. Tahimik na nagsalita. Tiyo, tapos na ba kayo? Tama ang sinabi mo. Ang pwesto ay iyo. Ang puhunan ay iyo. Ang koneksyon ay iyo. Ngunit nakalimutan mo ang isang bagay. Yung mga makinang pang-refrigerate na iyon, ako ang nag-ayos. Yung 150,000 na halaga ng produkto, ako ang naghabol. Yung 3 toneladang seafood, ako lang ang nag-unload. Nagsilbi ako sa inyong teritoryo ng 1 taon. Ang sahod ay 328 pesos sa isang araw. Tahimik ang paligid ng ilang segundo. Lumiko ako at pumasok sa malamig na bodega. Naway magtagumpay ang inyong negosyo. Nakatayo siya sa pintuan. Ang mukha niya ay kulay asul. Wala siyang nasabing kahit isang salita. Ang pag-iyak at pagpapakita ng kahirapan ay isang sining. Ngunit hindi ito epektibo sa akin. Dahil nakita ko na rin siya kapag hindi siya nagpe-perform. Nakita kong hindi epektibo ang kanyang pagbabanta sa akin. Lumiko siya at umalis. Umalis na rin ang ilang mga boss. Unti-unting naghiwa-hiwalay ang mga tao na nanonood. Nakatayo ako sa harap ng pinto ng cold storage. Pinagmamasdan ko ang kanilang mga likuran. Walang anumang naramdaman ang puso ko. 1 taon na akong naglalaban sa palengke na ito. Alam ko kung kailan dumarating ang bawat bangka. Alam ko kung anong paninda ang kailangan ng bawat retailer. Mas alam ko kaysa sinuman. Akala ni Zhao Debiao na hawak niya ang aking buhay. Ngunit hindi niya alam na ang tunay na relasyon ay nagmumula sa puso. Hindi ito nakabatay sa pagbabanta. Kagabi, naglagay ako ng anunsyo sa harap ng pamilihan. Naghahanap ng mga helper sa pag-aayos. Sweldo ng 12,000 bawat buwan. Kasama ang pagkain, tirahan at 5 insurance. Magandang trabaho, bonus sa katapusan ng taon. Ang mga kondisyon na ibinigay ko sa mga empleyado ay mula sa kanya. 10 beses. Kinabukasan ng umaga, isang batang lalaki na tinatawag na Fang Xiaozhou ang nag-apply. Kakatapos lang niyang umalis sa kanyang bayan para magtrabaho. May pagnanasa sa kanyang mga mata na katulad ng sa akin noon. Tiningnan ko ang kanyang mga kamay. Punong-puno ng kalyo. Mukhang sanay magtiis. Agad kong tinanggap siya. Pinapunta ko siya para magtrabaho sa hapon. Pagkaalis ni Fang Xiaozhou, tumayo ako sa cold storage at tinali ang stock. Malakas ang ingay ng refrigeration machine. Ang numero sa temperature display ay nakapako sa -5 degrees. Nakatitig ako sa pwesto ni Zhao Debiao sa tapat. Doon ay maliwanag ang mga ilaw. Maraming taong dumadaan. Mukhang maganda ang negosyo. Alam kong kung wala ako, ang ilang lumang refrigeration machine na iyon, hindi magtatagal. Noong nakaraang tag-init, noong pinakamainit, halos tumigil sa paggana ang makina bilang 3. Ako ang nagbaklas ng kompresor magdamag. Pinalitan ko ng piyesa kaya ito naligtas. Si Zhao Debiao, wala siyang alam sa mga iyan. Marunong lang siyang magkwenta. Marunong lang siyang makipagrelasyon. Kinuha ko ang cellphone ko. Bumukas ng address book. Nandyan ang mga numero ng telepono ng higit sa 10 kapitan ng barko mula sa ibang lugar. Mga nakilala ko sa taong ito habang nagdadala ng kargamento. Akala ni Zhao Debiao na kapag pinutol ang lokal na supply, mapipigilan niya ako. Malaki ang dagat na ito. Hindi lang 1 daungan ang nandito. 2 araw ng operasyon. Dumating ang nanay ko. Nakatayo siya sa pintuan ng malamig na bodega na may dalang dermos. Mas marami na ang puting buhok niya kumpara noong bagong taon. Nagtatala ako ng mga kalakal kasama si Fang Xiaozhou. Nang makita ko siya, halos mahulog ang ledger sa kamay ko. Hindi nagsalita ang nanay ko. Inilagay lang niya ang dermos sa mesa. Nasa loob nito ang paborito kong sabaw ng buto. Tumingin siya sa paligid. Tinitigan ang 500 metro kwadradong malamig na imbakan. At saka tumingin sa karatulan ng Haiji Seafood na nakasabit sa dingding.
Matagal siyang nanahimik. Pinapunta ko muna si Fang Xiaozu para magtrabaho. Inabutan ko ng upuan ang nanay ko. Umupo siya at muling nanahimik ng matagal. Sa wakas, nagsalita siya at tinanong ako. Totoo bang nag-away kayo ng tito mo? Tumango lang ako. Hindi ako nagpaliwanag. Napabuntong hininga si mama. Sabi niya, pumunta raw kahapon si Zhao Debiao sa bahay. 2 oras siyang umiiyak at nagrereklamo sa harap niya. Sabi niya, wala raw akong utang na loob. Inaagaw ko raw ang negosyo niya. Nakuha ang kanyang kargamento. Sinasabi na pinipilit siyang mapahamak. Pinausap ka ng tiyuhin mo. Naipasa mo ang malamig na imbakan. Bumalik at ipagpatuloy ang laban sa kanya. Nangako siyang dagdagan ang iyong kita. 20,000 taon-taon. Pagkatapos kong marinig, hindi ako sumagot. Kumuha lang ako ng isang file mula sa drawer. At ibinigay ito sa nanay ko. Nandito ang mga tala ng aking trabaho sa nakaraang taon. Bawat resibo ng mga produkto. Bawat invoice ng pagkukumpuni. Bawat tawag para sa pangangalap ng bayad. At ang mga tala ng pagkukumpuni ng ilang unit ng malamig na makina. Minarkahan ko ng pulang panulat ang mga mahalagang bahagi. Noong Hulyo 3 ng nakaraang taon, nagkaproblema ang kompresor ng makina. Nagpuyat ako ng 36 na oras para ayusin ito. Si Zhao Debiao ay naglalaro ng mahjong sa air-conditioned na kwarto. Noong Setyembre, may isang restaurant na may utang na 150,000. Tumakbo ako ng kalahating buwan bago ako nakabalik. Sabi niya, ito ang dapat kong gawin. Noong Nobyembre, dumating ang kargamento ng 2:00 ng madaling araw. Ako lang mag-isa ang nag-unload ng 3 toneladang seafood. 1 buwan ng sugatan ang kamay ko. Pangalawang araw pa lang siya dumating para maningil. Bawat isa may nakatala kung anong oras. At pati ang halaga. Hindi ko naisip na makipagtalo agad. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Kasi alam kong ang ganitong usapan hindi dapat pinagtatalunan lang. Kailangan may ebidensya. Sa talaan, 00000607, mababang uri ng deposito, binubuklat ng nanay ko ang mga resibo, 2 oras. 2 oras binubuklat ng nanay ko ang mga resibo. 2 oras sa talaan, 00000237, nag-aantay ng pagsusuri, nanginginig na ang kamay, paghatid ng produkto, ika-6 na araw 6,775. Sinabi ko sa kanya, 365 araw sa isang taon. Ako at si Zhao Debiao ay nagpapalitan ng shift. Pero 80% ng trabaho ako ang gumagawa. Mahigit 5 milyong piso ang kabuang kita. Netong kita ay 280,000. Si Zhao Debiao ay nagbigay sa akin ng 12,000. Sabi niya, ako ay tumulong lang. Bumuhos ang luha ng nanay ko. Isinara niya ang folder. Tumayo. Walang sinabi. Lumiko at umalis. Alam ko kung saan siya pupunta. 4:00 ng hapon. May sigawan sa pamilihan. Nakatayo ang nanay ko sa harap ng tindahan ni Zhao Debiao. Zhao Debiao, anong ginawa ng anak ko sa ilalim mo? Ilang trabaho ang nagawa niya sa 1 taon? Paano mo nakuha ang 120,000? Akin ang tindahan. Ang puhunan ay akin. Bakit siya hihingi ng ganoon kalaki? Noong nagsimula ka ng negosyo, may 50,000 akong ipinahiram sa'yo. Naalala mo pa ba ang utang na iyon? Si Zhao Xing tumulong sa'yo ng 1 taon. Ni hindi mo nga siya binigyan ng maayos na sahod. Sa katapusan ng taon, tinapunan mo lang siya ng 120,000 para paalisin. Kaya mo bang panindigan ang konsensya mo? Pulang-pula ang mukha ni Zhao Debiao. Gustong sumagot pero walang masabi. Isang babaeng galing sa kanayunan. Maaaring hindi siya marunong sa pananalapi. Hindi marunong sa kontrata. Ngunit alam niya kung ano ang pang-aapi. Umalis ang nanay ko. Huminto siya sa harap ng pinto ng aking malamig na imbakan. Tinitingnan niya ako. Walang sisi sa kanyang mga mata. Puro pag-aalala at tahimik na pagsang-ayon lang. 3 salita ang sinabi niya. Galingan mo. Noong gabing iyon, opisyal nang pumasok sa trabaho si Fang Xiaozu. Tinuruan ko siya kung paano mag-inspeksyon ng mga produkto. Paano ihiwalay. Paano malalaman kung sariwa ang seafood. Seryoso siyang nag-aaral. Habang nagsusulat ng notes. Habang nagtatanong. Tinitingnan ko siya. Naalala ko ang sarili ko 1 taon na ang nakalipas. Ganoon din ako noon. Akala ko basta't handang maghirap. Tutulungan ako ng tiyuhin ko. Ngayon, alam ko na. Nasa mundong ito, ang sariling negosyo lang ang pinakamaaasahan. 11:00 ng gabi. Nakaon pa ang ilaw sa tindahan ni Zhao Debiao sa kabila. Nakita ko siyang nag-iisa doon. Nakatitig sa libro ng mga account. Ang makina ng pagyeyelo sa tabi niya ay naglalabas ng kakaibang tunog. Ang temperatura sa screen ay nagbabago-bago. Malinaw na hindi ito matatag. Bumalik ako sa aking tingin. Isinara ko ng mabuti ang pinto ng malamig na bodega. May darating na isang batch ng mga kalakal bukas. Hindi pwedeng maantala ang pagbubukas. Sa 5th araw, naputol ang aking supply. 4:00 ng madaling araw. Tulad ng dati, pumunta ako sa pantalan para kunin ang mga paninda. Nakadok na ang bangka ni Huang Laosi. Pero nang makita niya ako, umiling siya. Pasensya na. Ang lahat ng paninda ngayon ay kinuha na ng tiyuhin mo. Mas mataas ng 20% ang presyo kaysa sa merkado.
Nagtaka ako. Lumiko ako para hanapin ang ibang kapitan ng barko. Pagkatapos magtanong sa lahat sila ay may parehong sagot. Nagsanib si Zhao de Biao sa 3 iba pang malalaking tindahan sa merkado. At inaalok ang lahat ng supply mula sa lokal na pantalan. Sa presyo na 20% na mas mataas kaysa sa merkado. Talagang gusto akong ipahamak. Nakatayo ako sa bakanting daungan. Tinitingnan ang mga bangkang nagdadala ng mga seafood. Ang sigarilyo sa aking kamay ay naubos na. Bumalik sa malamig na imbakan. Naghihintay na sa akin si Fang Xiaozo. Nang makita niyang wala akong dala, may pag-aalala sa kanyang mukha. Hindi ko na siya pinahaba ang usapan. Hayaan mo siyang magpahinga muna. Naupo ako mag-isa sa opisina at nagbabalik tanaw sa direktory. Nakalock ang mga lokal na supply. Kaya't kailangan nating lumabas. Naalala ko, 2 buwan na ang nakalipas nang tumakbo ako para sa mga kalakal. Nakilala ko ang isang kapitan ng barko sa bagong pier sa Timog. Yung kargamento niya noon ay hindi mabenta. Maganda ang kalidad, pero maliit ang sukat. Ayaw tanggapin ng mga lokal na hulisaler. Tinulungan ko siyang suriin ang merkado. Suggestion ko na magbaba ng presyo at magbenta sa mga retail. Sa huli, naubos ang inventaryo sa loob ng 3 araw. Bago umalis, sinabi ni Zeng Mankang, kung may kailangan pagkatapos ng alon, huwag mag-atubiling magsalita. Tinawagan ko si Zeng Mankang. Tumunog ang telepono ng matagal bago ito sumagot. Ang boses ni Zeng Mankang ay may pagod. Diretso kong sinabi ang dahilan ng tawag. Tinanong ko siya kung may mga produkto siya kamakailan. Kailangan ko lahat ng bayad sa cash at agad na pagkakaseto. Tahimik si Zeng Mankang ng ilang segundo. Tinanong niya kung may nangyaring masama sa akin. Hindi ko siya niloko. Ikinuwento ko ang ginawa ni Zhao de Biao na pagharang sa supply ng mga produkto. Buwisit ka talaga. Sobrang garapal ng ginagawa niya. Xiao Sheng, hintayin mo ang balita ko. Binaba ko ang tawag. Maliwanag na ang umaga. Hindi ako umuwi para matulog. Sa halip, nagmaneho ako diretso sa South Pier. 3 oras na biyahe. Hindi ako huminto sa daan. Nang dumating ako sa Timog Pantalan, 1:00 ng umaga. Naghihintay na sa akin si Zeng Mankang. May nakaparadang malamig na sasakyan sa tabi niya. Puno ang likuran ng sasakyan ng mga sariwang seafood na kakalabas lang. Dinala ako ni Zeng Mankang para suriin ang mga kalakal. Ang kargamentong ito ay bagong dating na East Star Grouper at Hairy Crab. Bagaman hindi pinakamalaki ang sukat. Napakasariwa naman. Ang mga hasang ay maliwanag na pula pa. Malakas ang mga binti ng alimango. Nagdesisyon ako agad at nagbayad. Binili ko lahat, 180,000 ang kabuang halaga. Nag-transfer ako kaagad. Pinanood ni Zeng Mankang ang mensahe ng pagpasok ng pera. Pinausok ang balikat ko. Tao, may lakas ka, Xiao Sheng. Ang ganitong tao ng tiyuhin mo, tiyak na mabibigo. Sa hinaharap, bibigyan kita ng prioridad sa mga produkto ko. Kaka-develop lang ng South Wharf. Maraming lokal na hulisaler ang hindi pa alam na ang supply sa linya na ito ay matatag. Mas mababa ang presyo ng 1% kumpara sa hilaga. At saka ang mga kapitan ng barko ay mga totoong tao. Hindi naglalaro ng mga walang kabuluhang bagay. May tiwala na ako. Akala ni Zhao de Biao na kapag nahawakan niya ang lokal na pantalan, maiiwasan niya ako. Ngunit hindi niya alam na malaki ang dagat na ito. Hindi lang isang pantalan ang mayroon. Nagmaneho ako ng puno ng kargamento na malamig na sasakyan pabalik sa merkado. Naghihintay na si Fang Xiaozo sa pintuan ng malamig na bodega. Nakita niya ang sasakyan. Naging maliwanag ang mata niya. Nag-angat kami ng mga kalakal buong gabi. Inilalagay sa yelo, yung mga bangus at alimango na ito. Bagamat hindi top quality ang itsura. Pero sariwa naman. Mas mura pa nga kaysa sa palengke ng kalahati ang presyo. Tumawag ako sa ilang mga matagal ng kliyente. Nang matapos nilang suriin ang mga produkto, agad silang nag-order. Nang 1:00 ng gabi, nabawasan na ng higit sa kalahati ang kargamento. Sa mga bayarin, higit sa kalahati ng kargamento ang naubos. Sa mga bayarin, nakalikom ng 150,000 nakatanggap ng bayad. Kinabukasan ng umaga, muli akong nagmaneho papuntang Timog Piers. Ngayon, ipinakilala sa akin ni Zeng Mankang ang 2 kapitan ng barko. Sina Maguodong at Hidajiang, na naglalayag sa malalayong dagat. Mas matatag ang supply. Nakipag-usap ako sa kanila tungkol sa posibilidad ng pakikipagtulungan. Nangako ako na basta't maayos ang kalidad ng produkto, lahat ay babayaran ng cash. Hinding-hindi magkakautang. Nag-usap-usap ang 3 kapitan ng barko. Sa huli, nagkasundo sila. Xiao Sheng, ang bata mo pa at naglakas loob kang mag-isa. May tapang ka, ang mga tao sa dagat ay pinahahalagahan ang kredibilidad. Kung kaya mong panatilihin ang bayad sa aming mga kalakal, uuna ka sa amin. Nang makipagkamay ako sa kanila. Sa wakas, naalis na ang bigat sa puso. Sa daan pa uwi, nakatanggap ako ng tawag mula kay Fang Xiaozo. Si Zhao de Biao ay naglibot sa harap ng malamig na bodega ng ilang beses ngayon. Tinitingnan kami habang nag-unload. Mukhang sobrang masama ang kanyang mukha. May ilang mga maliliit na mamimili na nagtatanong kung saan galing ang aming mga produkto. Bakit mas mababa pa ang presyo kaysa sa merkado? Nagtapos na ako ng tawag. Tumingin sa tanawin sa labas na mabilis na lumilipas. Akala ni Zhao de Biao
na sa pagtaas ng presyo ng lokal na produkto ay mapipilit akong umalis. Ngunit hindi niya alam na habang siya ay mas nagiging mahigpit, mas lalo namang lumalawak ang aking daan. Kapag ang supply sa Timog Piers ay naging matatag, ang gastos ay magiging 0% na mas mababa kaysa sa kanya. Agad na makikita ang bentahe sa presyo. Sa oras na iyon, hindi ako ang maipit. Kapag ang supply sa Timog Piers ay naging matatag, nagsimula nang umunlad ang negosyo ko sa malamig na imbakan. Sa loob ng 1 linggo, umalis ako araw-araw ng 3:00 ng umaga para kumuha ng mga kargamento sa Timog Piers. Babalik ako sa palengke bago mag-0 ng umaga. Sariwa ang batch ng paninda na ito. Mas mababa ng 10% ang presyo kaysa sa lokal. Natikman ng mga retailer ang benepisyo. Dumarami ang mga order. Sa 10 araw, tumawag si Zeng Mankang. May gusto raw siyang pag-usapan sa akin. Kaya agad akong nagmaneho papunta roon noong hapon. Dinala ako ni Zeng Mankang sa isang malaking karinderya sa Pantalan. Diretso siyang nagsabi, "Cheng Sheng, mukhang maaasahan ka, bata. Gusto kong makipag-sign ng eksklusibong kasunduan sa supply. May 5 bangka na tumatakbo dito sa South Wharf ngayon. Ang 3 kumpanya ng ating bansa ay may kalahating bahagi ng kargamento. Sa mga nakaraang panahon, nakita ko. Bawat beses, ikaw ay nagbabayad ng cash. Propesyonal sa pag-inspeksyon ng mga kalakal. Hindi ka kailanman mapaghinalaan. Napag-usapan na namin. Handa kaming bigyan ka ng prioridad sa mga kalakal. Ngunit may isang kondisyon. Kailangan mong tiyakin na makakabili ka ng hindi bababa sa 200,000 na halaga ng kalakal bawat linggo. At ang presyo ay magiging kalahating porsyento na mas mababa kaysa sa iba." Nagbilang ako. Ang 200,000 na halaga ng kalakal ay hindi maliit na pressure para sa akin ngayon. Ngunit kung makakakuha ako ng eksklusibong karapatan sa supply, parang hawak ko na ang ugat ng supply. Si Zhao de Biao ay nagtaas ng presyo at nag-lockdown sa lokal na Pantalan. Nakuha ko ang pinakamababang presyo sa Timog na Pantalan. Sa ganitong paraan, agad na makikita ang bentahe. Nakipagkamay ako kay Zeng Manchang. Agad naming pinirmahan ang kasunduan. 3 buwan ang tagal. Pinangako kong magdadala ng 200,000 na produkto bawat linggo. Pinangako nila na magiging matatag ang supply at pinakamababa ang presyo. Pagkatapos pumirma, may sinabi pa si Zeng Manchang. Sinabi niyang may mga taong nagtanong tungkol sa pinagmumulan ng aking produkto kamakailan. Mataas ang bid. Gustong agawin ang linya na ito. Sa negosyo, mahalaga ang kredibilidad. Mabuti ang pakikitungo mo sa amin. Hindi kami gagawa ng mga bagay na laban sa iyo. Pero kailangan mo ring mag-ingat. Matagal lang nagnenegosyo ang tiyuhin mo dito. Marami siyang paraan. Tumango ako. Alam ko na. Nang bumalik sa pamilihan, 9:00 na ng gabi. Nasa malamig na bodega pa si Fang Xiaozu na nag-aayos ng mga produkto. Nang makita akong bumalik, agad siyang lumapit. May 3 bagong nagbabalak na mamili ngayon. At may isang may-ari ng restoran na gustong makipag-usap tungkol sa pangmatagalang pakikipagtulungan. Kinabukasan ng umaga, pumunta ako sa restoran na iyon. Ang apelyido ng may-ari ay Qian. Ang pangalan niya ay Qian Yonggi. Mahigit 40 taong gulang, may 2 chain store sa lungsod. Malaki ang konsumo nila ng seafood araw-araw. Dati, palaging kay Zhao de Biao sila kumukuha ng paninda. Pero nitong huli, dumadami ang namamatay na isda. Ilang beses na silang nagreklamo pero walang pagbabago. Dinala ko siya sa malamig na bodega para tingnan ang mga produkto. Napakamaingat ni Qian Yonggi sa pag-inspeksyon ng mga produkto. Mula sa kulay ng gills hanggang sa kalinawan ng mata ng isda. Sinigurado niyang tiningnan ang bawat isa. Talagang maganda ang mga produkto. Maaari mo bang garantiyahan ang matatag na supply dito? Ipinakita ko sa kanya ang eksklusibong kasunduan sa supply mula sa South Wharf. Mula ngayon, lahat ng seafood ng 2 tindahan ko ay galing sa iyo. Hindi bababa sa 50,000 bawat linggo. Pinaalis si Qian Yonggi. Nakatayo ako sa pintuan ng malamig na bodega at nagyosi. Sa kabila, si Zhao de Biao ay nag-aaway sa kanyang stall. Malakas ang boses niya. Naririnig mula sa labas. Sa pamamagitan ng salamin, makikita ang ilang kahon ng patay na isda sa sahig. Isang kliyente ang nagtatampisaw sa mesa. "Boss, narinig ko na mataas ang patay na isda sa tapat ng tiyuhin mo kamakailan. Palaging may problema ang mga makinang pangyelo niya. Hindi stable ang temperatura. Maraming kalakal ang nasira. Wala akong sinabi. Tumingin lang ako sa mga makinang pangyelo sa kabila. Kilala ko na masyado ang makina 3. Utos bilang 3. Ang kompresor ng makina bilang 3 ay luma na. Kailangang suriin ang temperatura nito bawat 4 na oras. May bitak ang condenser ng makina bilang 2. Kapag malaki ang load tuwing tag-init, madali itong masira. Kabisa ko na lahat ng mga problemang iyan. Kaya noong nakaraang taon, napababa ko ang rate ng namamatay na isda sa ilalim ng 3%. Pero hindi alam ni Zhao de Biao ang mga ito. Marunong lang siyang magbilang. Marunong lang makipag-ugnayan. Wala siyang kaalam-alam sa ugali ng mga makinang ito. Nang wala ako, ang kanyang pwesto ay parang makinang kulang sa piyesa. Sa panlabas ay patuloy pa rin sa pag-andar. Ngunit sa katotohanan, nagsimula na itong bumagsak. Noong gabing iyon, ang aking cold storage ay unang lumampas sa 100,000 sa araw-araw na kita.
Boss, tiyak na magkakaroon tayo ng kita ngayong buwan. Tumingin ako sa mga numero sa libro ng accounting. 220,312.12 tumingin ako sa mga numero sa libro ng accounting. Ngunit sa loob ko, kalmado ako. Ang 100,000 na kita ay hindi gaanong halaga para kay Zhao Debiao. Noong siya ay nasa rurok, kaya niyang kumita ng 300,000 sa isang araw. Ngunit ang supply sa Namato ay naging matatag. Nagsimula na ring dumami ang malalaking kliyente. Ang susunod na hakbang ay dahan-dahan. Sakupin ang bahagi ng merkado ni Zhao Debiao. Sa ikatlong linggo matapos mapirmahan ang eksklusibong kasunduan sa supply, ang arawang kita ng aking cold storage ay naging higit sa 120,000. Nang hapon na iyon, biglang tumawag si Zeng Mankang. Sabi niya may taong lumapit sa kanya. Mas mataas ng 20% ang alok nila kaysa sa akin. Gusto nilang bilhin lahat ng supply sa South Pier. Ang kabilang panig ay si Sun Desheng, ang pinakamalapit na tao ni Zhao Debiao sa palengke. Bigla akong kinabahan. Alam kong seryoso na si Zhao Debiao. Talagang nakakaakit ang presyo ni Chao Sheng. Pero napag-usapan na namin ito. Sa negosyo, mahalaga ang kredibilidad. 3 linggo pa lang mula nang pumirma ng kasunduan. Hindi pwedeng basta-basta magbago. Tumawag ako para ipaalala sa iyo. Malaki ang inilabas ng tiyuhin mo sa pagkakataong ito. Nagmaneho siya papuntang Timog Piers noong gabing iyon. Nandoon ang 3 kapitan ng barko. Inanyayahan ko silang kumain. Hindi ko nabanggit ang tungkol sa pagtaas ng presyo, kundi tungkol sa hirap ng paglalayag at sa kalakaran ng merkado. Ang anak ko ay papasok sa kolehiyo sa susunod na taon. May kulang pa sa matrikula. Ako na ang bahala sa matrikula ni Maje. Bilang paunang bayad sa mga kalakal. Dahan-dahan itong ibabawas mula sa mga susunod na supply. Nasa ospital ang asawa ko dahil may sakit. Kapos kami sa pera. Gagamitin ang perang ito para sa emergency. Hindi kailangang magmadaling bayaran. Chao Sheng, ang bait mo talaga. Kahit mas mataas pa ang alok ng tiyuhin mo. Hindi kami magbabago ng isip. Nagtuos ako kasama sila. Naramdaman kong kampante na ako. Pagbalik ko sa palengke, hating gabi na. Umupo ako sa opisina at nag-isip. Nasiguro ko na ang supply sa South Pier. Pero sigurado akong hindi basta-basta susuko si Zhao Debiao. Hindi niya makukuha ang kapitan ng barko. Sigurado akong gagawa siya ng paraan sa ibang paraan. Tama nga. Nagsimula nang kumalat ang mga chismis sa merkado. Ang kanyang mga produkto ay smuggled. Walang quarantine certificate. Hindi akma ang kanilang cold storage. Maaaring ma-inspeksyon anumang oras. Kamag-anak nila ang kapitan ng barko. Hindi matatag ang pinagkukunan. Mabilis na may tumawag na kliyente para magtanong, hindi ako nataranta. Direkta kong ipinadala ang quarantine certificate ng South Pier Cold Storage. Business permit at supply agreement. Lahat ay kinunan ko ng litrato at ipinadala. Sa group chat ng mga retailer, kusang nabasag ang mga chismis. Pero hindi tumigil si Zhao Debiao. Biglang dumating ang mga taga-market management para inspeksyonin ang cold storage. Sinabi na may natanggap na ulat. May pagdududa sa mga kagamitan sa paglamig na hindi pumasa sa pamantayan. Hiningi ang pansamantalang pagsasara at pagsasaayos. Handa na ako. Bago buksan ang malamig na imbakan, lahat ng kagamitan ay nakaayos ayon sa pinakamataas na pamantayan. Kompleto ang mga sertipikasyon para sa quarantine, sunog at kaligtasan. Nagsuri ang mga taga-suri ng 2 oras. Walang mahanap na kapintasan. Sa huli, umalis na parang walang nangyari. Pinauwi ang mga taga-suri. Boss, katatapos lang may nakakita na ang iyong tiyuhin ang nag-ulat sa tanggapan. Tumango ako. Inaasahan ko na ang mga paraang ito. Noong hapon na iyon, ang araw-araw na kita ng aking malamig na imbakan ay lumampas sa 150,000. Sa wakas ay nalampasan ang tindahan ni Zhao Debiao. Agad na kumalat ang balita sa merkado. Talagang umangat na si Lu Chaosheng. Sa gabi, tindahan ni Zhao Debiao. May isang grupo ng mga nagpapautang na nagtipon sa harap. Si Zhao Debiao nitong mga nakaraang panahon ay naglagay ng mga hakbang upang hadlangan ang aking supply. Sa lokal na pantalan, nagbabayad siya ng mataas na presyo para sa mga kalakal. At nakipagsabwatan sa iba pang mga tindahan upang itaas ang presyo. Nagsimula nang humigpit ang kanyang chain ng pondo. Dagdag pa rito, mataas ang rate ng mga patay na isda. Malubha ang pag-alis ng mga kliyente. Palala ng palala ang kanyang sitwasyon. Boss, nasira na naman ang makina ng yellow number 3 sa tito mo ngayon. Lahat ng kahon ng mga alimasag ay patay na. Yung makina number 3 na iyon. Sobrang pamilyar ako dito. Noong nakaraang tag-init, nagkaproblema ito sa unang pagkakataon. Umabot ako ng 36 na oras bago ko ito naayos. Alam ko ang bawat bahagi nito. Bawat ugali. Pero ngayon hindi na ito ang aking responsibilidad. Noong gabing iyon, tumawag si Qian Yonggi. Sabi niya gusto rin ng kanyang kaibigan na kumuha ng produkto mula sa akin. Ito ay may-ari ng isa pang chain restaurant sa lungsod. Hindi bababa sa 70,000 bawat linggo. Sumang-ayon akong bumisita kinabukasan. Nag-hang up na. Nakatayo ako sa pintuan ng malamig na imbakan. Nakaon pa ang ilaw sa kabila. Makikita sa pamamagitan ng salamin. Si Zhao Debiao ay nag-iisa roon.
May nakalatag na maraming mga resibo sa harap niya. Parang may ilang hibla na ulit ang kanyang buhok. Ang kanyang likod ay tila napakamatanda. Binalik ko ang aking tingin. I-lock mo ng maayos ang pinto ng cold storage. May paparating pa tayong batch ng wild na yellow croaker bukas. May umorder na ng 200,000 na piraso ang customer. May mga nagsisimula ng magbulungan sa palengke. Sinasabi nilang hindi na magtatagal ang pwesto ni Zhao de Biao. Yung mga lumanyang refrigeration unit palaging sira. Umakyat na sa 15% ang dami ng namamatay na isda. Marami sa mga dati niyang customer, lumilipat na sa akin. Inayos ni Fang Xiaozhao ang huling batch ng mga produkto. Boss, sa buwan na ito, pwede tayong kumita ng higit sa 500,000. Tumingin ako sa mga numero sa libro ng mga account. At tahimik ang aking puso. Ang 500,000 ay hindi gaanong halaga para kay Zhao de Biao sa kanyang pinakamataas na panahon. Ngunit para sa akin, ito ang tunay na unang kita na akin. Sa gitna ng gabi, isinara ko ang malamig na bodega at naghanda ng umuwi upang magpahinga. Nang dumaan ako sa tindahan ni Zhao de Biao, nakita kong abala pa rin siya sa loob. Sinusubukan niyang ayusin ang makina numero 3. Mukhang magulo ang kanyang mga galaw. Maliwanag na wala siyang kaalaman sa mga linya at piyesa. Nakatayo ako sa labas at nanood ng kaunti. Sa huli, nagpa siya akong umalis. Ang araw-araw na kita ng aking malamig na bodega ay tumatagal sa 150,000. Sinimulan ni Zhao de Biao ang labanan sa presyo. Noong umagang iyon, biglang kumalat ang balita sa palengke. Lahat ng seafood sa pwesto ni Zhao de Biao ay binaba ang presyo ng 20%. Nagbenta siya ng lugi. Maraming maliliit na mamimili ang nakarinig ng balita. Agad silang nagpunta sa kanyang pwesto. Boss, kailangan din ba nating magbaba ng presyo? Umiling ako. Alam ko kung ano ang ginagawa ni Zhao de Biao. Gusto niyang pabagsakin ako gamit ang labanan sa presyo. Pinipilit niya akong magbaba ng presyo ng seafood kahit malulugi ako. Pinipilit niya akong magbaba ng presyo kahit malulugi ako. O kaya ipanoorin na lang na lumipat ang mga kliyente ko. Pero nagkamali siya sa isang bagay. Mas mababa ng 10% ang gastos ko kaysa sa kanya. 6 biyahe 25.005, mas mababa ng 1% ang gastos ko kumpara sa kanya 207. Mas matatag ang supply kumpara sa kanya. Mas mahalaga ay, hindi ko kailangan makipag-agawan sa kanya sa presyo. Pinapunta ko si Fang Xiaozu para bumili ng isang batch ng mga insulated box at upgraded na serbisyo ng cold chain delivery na nakatuon sa zero dead fish, na mataas ang kalidad at on-time na delivery. Ngayon lahat ay nagkukumpara ng presyo. Presyo sa kalsada. May silbi ba ang mga ito? Sa huli, ang labanan sa presyo ay kung sino ang unang susuko. Sa halip na makipagtagisan sa kanya, mas mabuting maghanap ng ibang daan. Sa susunod na 3 araw, hindi ako magbabawas ng presyo. Sa halip ay inilaan ang lahat ng lakas sa serbisyo. Bawat batch ng produkto ay personal na sinusuri bago ilabas. Tinitiyak na walang patay na isda. Ang oras ng paghahatid ay eksaktong kalahating oras. Kailanman kailangan ng kliyente ng produkto. Sidans, doon ko ito ihatid. Noong una, talagang may ilang maliliit na mamimili na naimpluwensyahan ni Zhao de. Ang mababang presyo ng mga target ay nakakuha ng atensyon. Ngunit mabilis na lumitaw ang mga problema. Pumasok si Zhao de Biao para magbaba ng presyo. Nagsimula siyang kumuha ng murang produkto mula sa ilang maliliit na daungan. Iba-iba ang kalidad. Dagdag pa rito, madalas na nagkakaroon ng sira ang mga yelo. Mataas ang porsyento ng mga isdang namatay. Maraming mga maliliit na mamimili ang nakatanggap ng mga produkto pagkatapos. Nakita na parang bumaba ang presyo ng 20%. Pero sa aktwal na pagkalkula, nalugi pa. Nagsimula na sa ika-5 araw. May mga maliliit na mamimili na bumalik sa akin. Hindi mahalaga kung medyo mahal. Ang mahalaga ay ang kalidad ay matatag. Hindi ako nagdagdag ng marami. Nagpatuloy lang ako sa pagbibigay ng supply. Tulad ng dati, naglilingkod. Tumawag si Qian Yonggi. Sinabi na natapos na ng kanyang kaibigan ang pagsusuri. Nagpa siya na ibigay sa akin ang lahat ng order ng seafood. Isa ito sa pinakamalaking chain restaurant sa lungsod. Hindi bababa sa 100,000 bawat linggo. Chao Sheng. Bumisita rin ang kaibigan ko sa tiyuhin mo dati. Pero may problema ang paninda ni Tito Zhao de Biao. Kahit na mas mataas ng kaunti ang presyo mo. Siguradong walang patay na isda at laging on time ang delivery. Iyan ang pinakaimportante para sa mga restaurant. Pagkatapos pumirma ng kontrata, pagbalik sa palengke ay dapit hapon na. Sa harap ng pwesto ni Zhao de Biao, nakatambak ang ilang kahon ng mga ibinalik na paninda. May ilang retailer na nakikipagtalo sa kanya. Pulang-pula ang mukha ni Zhao de Biao. Boses niya ay halos nawala. Boss, maraming ibinabalik ang tiyuhin mo nitong mga nakaraang araw. Sa mga kompensasyon pa lang, umabot na ng mahigit 100,000. Nagsimula na ang presyo ni Zhao de Biao na bumagsak. Sa loob ng wala pang 0 araw, nagsimula na itong bumagsak. Sobrang higpit na ng kanyang pondo. Ngayon, nagbebenta na ng lugi at kailangan pang magbayad ng refund. Talagang hindi na kaya. Mas nakamamatay pa. Para sa mga murang produkto na binili niya para magpababa ng presyo. Ganap na sinira ang kanyang reputasyon. Maraming matagal ng kliyente ang nawala ng tiwala sa kanya.
Nagsimula nang lumipat sa akin. Gabi. Ang arawang kita ng aking malamig na bodega ay lumampas na sa 200,000. Ang labanan sa presyo ay hindi kailanman nakasalalay sa kung sino ang makakapagpababa ng presyo ng mas matindi, kundi sa kung sino ang makakapagtagal hanggang sa huli. Akala ni Zhao de Biao na sa mababang presyo ay madadala niya ako sa pagkatalo. Ngunit hindi niya alam na ang tunay na proteksyon ay nasa kalidad at serbisyo. Sa kalaliman ng gabi, ang ilaw sa tapat na tindahan ay nakabukas pa. Si Zhao de Biao ay nag-iisa na nakaupo doon. Sa harap niya ay nakatambak ang maraming mga resibo at mga return slip. Hindi tumitigil ang tunog ng kanyang cellphone. Siguradong ang mga nagpapautang ay humihingi na ng bayad. Nakalock na ang pinto ng malamig na imbakan. Naghahanda ng umuwi para magpahinga. May darating na isang batch ng Australian lobster bukas. Iyan ang unang order ng restaurant ng kaibigan ni Qian Yonggi. Hindi pwedeng magkamali. Naglakad patungo sa pintuan ng pamilihan. Tumingin ako pabalik. Ang pwesto ni Zhao de Biao ay tila labis na malamig sa dilim ng gabi. Ang karatula na nakasabit ng mahigit 10 taon ay nanginginig sa hangin. Naglalabas ito ng maingay na tunog. May mga tao nang nag-uusap-usap sa merkado. Napalpak si Zhao de Biao sa pagkakataong ito. Hindi nawasak ng digmaan sa presyo si Lu Chaosheng. Sa halip, siya ang nahulog sa putikan. May nagsabi pa nga na kung magpapatuloy ang ganitong trend, hindi tatagal ang pwesto ni Zhao de Biao hanggang sa katapusan ng buwan na ito. Hindi ako nakisali sa mga usapang iyon. Tahimik lang akong ginagawa ang trabaho ko. Pag-deliver. Ginawa kong perpekto ang one-stop service. Nang matanggap ng kaibigan ni Qian Yonggi ang produkto, agad siyang nagdagdag ng order na 50,000. Natalo na siya sa laban ng presyo. Ikatlong araw matapos ang laban ng presyo. May malaking pangyayari sa merkado. Ang pinakamalaking mamimili sa lungsod. Si Shen Wanfeng ng Jinding Grand Hotel ay magdaraos ng kasal para sa kanyang anak. Nag-book ng 300 na lamesa ng seafood. Sino ang makakakuha ng negosyong ito? Malamang ay makakapag-ugat na sa merkado. Ang restaurant ni Shen Wanfu ay bukas na sa loob ng 20 taon. Ang mga pagkaing dagat ay palaging galing kay Zhao de Biao. Napakatatag ng relasyon ng dalawa. Ang kasalan ay itinakda sa Sabado. Nagsimula na silang maghanda ng 3 araw bago ito. Para sa negosyong ito, halos lahat ng pondo ay inilagak ni Zhao de Biao. Nais niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang makabangon. Biglang kumalat ang balita sa merkado na may nangyari sa Jinding Grand Hotel. Si Fang Xiaozhou ay tumakbo at nagsabi na may malaking problema sa mga pagkaing dagat na ibinigay ni Zhao de Biao. Namatay ang kalahati ng mga king crab at hindi na sariwa ang mga Australian lobster. Si Shen Wanfeng ay nagalit sa hotel at humiling kay Zhao de Biao na agad na mag-supply muli. Kung hindi, ititigil ang kooperasyon. Nakatayo ako sa pintuan ng malamig na bodega. Malayo kong nakita na magulo ang pwesto ni Zhao de Biao. Nagtatawag siya para mag-order ng mga produkto. Ngunit ngayon ay Biyernes ng gabi. Magsisimula ang kasalan bukas ng tanghali. Wala nang oras para mag-order mula sa ibang lugar. Ang mga produkto sa lokal na pantalan ay naubos na niya. Noong nakaraan, nagalit ang lahat sa mataas na presyo ng pagbili. Ngayon, walang gustong magbenta sa kanya. 6:00 ng hapon. Si Shen Wanf mismo ay pumunta sa merkado. Matagal na tayong magkasama sa negosyo. Tiwala ako sa iyo. Ngunit ano ang ibinibigay mo ngayon? 300 bisita sa kasal. Mga kilalang tao ito. Paano ko ito maipapaliwanag? Pasensya na. Gagawin ko ang paraan para makapag-supply. Kung hindi pa ako makakapagbigay ng maayos na produkto, hindi na tayo kailangang makipagtulungan. Lumingon si Shen Wanf at umalis. Nakita ko siyang nakatayo sa harap ng pinto ng malamig na bodega. Nagtaka siya. Lumapit siya. Ikaw ba si Lu Chaosheng? Tumango ako. May stock ba kayo dito? Kailangan ko ng 50 piraso ng king crab. Kailangan ko ng 80 kilo ng Australian lobster. Kailangan ng dongsing na isda. Kailangan ng 100 kilo, lahat ay buhay. Dapat maganda ang kalidad. Maaari bang maihatid dito sa restaurant bago mag-1:00 ng gabi? Hindi sapat ang stock sa malamig na bodega. Ngunit sa South Wharf, si Zheng Mankang. Kakatanggap lang ng isang batch ng mga kalakal ngayon. Alam ko ang kalidad ng mabuti. Mula sa South Wharf, ililipat papunta sa lungsod. Tapos ay deliver sa Golden Summit Hotel. Mabilis ang oras. Pero hindi impossible. Kaya natin gawin. Pero kailangan munang suriin ang mga produkto. Para masigurado walang problema ang kalidad. Ito ang kasal ng anak ko. Hindi pwedeng magkamali kahit kaunti. Agad akong tatawag kay Zheng Mankang. Sasabihin ko sa kanya na itabi para sa akin ang kargamento na dumating ngayong araw. Tapos, ipapasama ko si Fang Xiaozhou na magmaneho. Diretso sa South Pier gamit ang 360 cold chain truck. Pagdating sa South Pier, 7:30 na ng gabi. Matagal nang inihanda ni Zheng Mankang ang mga kargamento. Isa-isa kong sinuri. Siguraduhin na bawat isa ay buhay na buhay. Matapos suriin ang mga kalakal, agad na ilalagay sa sasakyan at babalik. Bumalik sa pamilihan ng 9:00 ng gabi. Kami ni Fang Xiaozhou ay nag-uri sa buong gabi. Bawat detalye ay hindi pwedeng baliwalain. 4 na po. Nailagay na ang mga kalakal sa sasakyan.
Diretso sa Jinding Grand Hotel. Pagdating namin sa restaurant, eksaktong 55. Naghihintay na si Shen Wanfuk sa kusina. Siya mismo ang sumuri ng mga produkto. Bawat king crab ay sariwa at buhay. Malalakas ang mga sipit ng alimango. Ang mga bigote ng Australian lobster ay buo at puno ng sigla. Sila ang bitin na may kulay. Maliwanag na pulang mata ng isda. Natapos na ni Shen Wanf ang pagsusuri ng kargamento. Sa wakas ay ngumiti siya. Pinatpat niya ang aking balikat. Tide, walang problema sa kargamentong ito. Nailigtas mo ang aking sitwasyon. Ito ang nararapat gawin. Binata, malaking tulong ang ginawa mo sa akin ngayon. Gusto kong pag-usapan natin ang pangmatagalang pagtutulungan. Pagbalik sa palengke, 11:00 na ng gabi. Sa tapat, maliwanag pa ang pwesto ni Zhao Debiao. Nakikita siya sa loob ng salamin, mag-isa siyang nakaupo roon. Sa harap niya, nakalagay ang mga namatay na king crab at lobster. Nasa mesa ang kanyang cellphone. Patay ang screen. Mukhang hindi na sinasagot ni Shen Wanfuk ang tawag niya. Boss, tuluyan ng tapos ang tiyuhin mo ngayon. Ang Jinding Grand Hotel ang pinakamalaking kliyente sa lungsod. Kung mawala ang kliyenteng ito, halos wala na siyang pagkakataong makabangon. Sa araw ng kasal sa Sabado, maaga akong dumating sa Jinding Grand Hotel. Personal kong sinubaybayan ang paggawa ng bawat putaheng seafood. Ang king crab ay niluto ng tama. Ang Australian lobster sashimi ay sobrang sariwa. Pagkatapos ng steaming ng East Star Grouper, ang laman ay malambot. Ang 300 bisita ay walang tigil na pumuri sa mga seafood dishes. May ilang boss na nagtanong agad, saan galing ang batch ng produkto ni Shen Wanfu? May isang binata sa palengke ang nagsupply. Walang problema sa kalidad. 3:00 ng hapon. Tinawag ako ni Shen Wanfu sa opisina niya. Pinaghain ng tsaa ang waiter. Binigyan niya ako ng sigarilyo. Lu Chaosheng, salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Kung hindi, tiyak na mapapahiya ako. Matagal na tayong nagtutulungan ng iyong tiyuhin. Nagsimula ito ng maayos. Ngunit sa nakaraang 2 taon, lumalala na. Ay naku, mataas ang rate ng mga patay na isda. Ang yabang pa ng ugali. Kapag may problema, hindi kailanman umaamin ng mali. Laging may dahilan. Dahil sa nangyari sa kasal, nakita ko na ang totoo. Lu Chaosheng, nagpasya na ako. Simula ngayon, lahat ng seafood ng restaurant manggagaling sa iyo. May 2 tindahan ako dito. Hindi bababa sa 200,000 kada linggo ang order. Maaari mo bang garantiyahan ang supply? Maaari. Matatag ang supply sa South Wharf. May garantiya ang kalidad. At mayroon akong professional na cold chain delivery dito. Walang patay na isda darating sa oras. Sa susunod na Lunes, pumunta sa restaurant para pirmahan ang opisyal na kasunduan. Magsisimula ito sa susunod na buwan. Makukuha ko ang negosyong ito. Makakapag-stabilize ang araw-araw na kita ng aking malamig na imbakan sa higit sa 300,000. Lubos na malalampasan ang antas ng rurok ni Zhao Debiao. Sa daan pa uwi mula sa merkado, nakakuha ako ng ilang tawag. Mga tawag mula sa mga boss na dumadalo sa kasalan. Nagtatanong kung makakapag-supply ako sa kanila. Sinulat ko ang kanilang mga contact number. Nagtakda ng oras para bumisita. 8 ng gabi, nakatayo ako sa pintuan ng malamig na bodega. Tinitingnan ang ilaw ng tindahan ni Zhao Debiao sa kabila na nakabukas pa. Ngunit walang tao sa loob. Si Zhao Debiao lang ang nakaupo roon. May nakalatag na mga resibo sa harap niya. Hawak ang calculator sa kamay. Patuloy na pinipindot. Narinig ko na nagpunta ang tito mo kay Shen Wanf para humingi ng tulong. Pero hindi siya pinapasok ni Shen Wanf. May nagsasabi pa na ang lahat ng gamit para sa kasal ng tito mo ay naipit na. Ang lugi ay hindi bababa sa 300,000. Talagang tapos na si Zhao Debiao sa pagkakataong ito. Nawala ang pinakamalaking kliyente, ang Jinding Grand Hotel. Tuluyan nang naputol ang kanyang chain ng pondo. 06301223 tuluyan nang naputol ang kanyang chain ng pondo salita, 100 at siyam. Dagdag pa ang mga pagkalugi mula sa nakaraang digmaan sa presyo. At ang mga interes ng mga pautang na may mataas na tubo. Hindi na siya makayanan. Kinabukasan, nagpunta ako sa pagbisita. Yung mga boss na nakilala sa kasal. Dinala ko sila sa cold storage para makita ang mga produkto. Detalyado kong ipinakilala ang pinagmumulan ng mga produkto at serbisyo ng South Wharf. Lahat ng boss ay nasiyahan. Agad silang pumirma ng letter of intent para sa kooperasyon. Kasama ang order ng Jinding Grand Hotel. Ngayon ay may 5 malalaking hotel akong kalong-term na kasunduan. Lagpas 400,000 ang kabuang lingguhang volume. Boss, talagang umarangkada na tayo ngayon. Mula sa 120,000 hanggang ngayon. Hindi pa umabot ng 2 buwan. Hindi lang ako nakatayo ng matatag. Nakuha ko pa ang pinakamagandang mga kliyente sa merkado. Noong hapon na iyon, pumunta ako sa South Wharf. Nakipag-usap ako kay Zeng Man Kang tungkol sa pagpapalawak ng supply. Walang problema. Mayroon pa akong 2 bangka na may ayos. Tinitiyak ang katatagan ng supply. Bumalik sa merkado. Gabi na. Nakita ko si Zhao Debiao sa harap ng kanyang tindahan. May grupo ng mga nagpapautang na nagtipon. Malalakas ang boses. Nanghihiram siya ng pera. Nakatayo si Zhao Debiao doon.
Magulo ang buhok. Maputla ang mukha. Ang hitsura niya ay parang tumanda ng 10 taon. Matapos makuha ang order mula sa Jinding Grand Hotel. Ang arawang kita ng aking malamig na imbakan ay tumatagal ng higit sa 300,000. Pero alam ko, hindi sapat ang ilang malalaking hotel lamang. Ang mga maliliit na mamimili sa merkado ang tunay na batayan. Kailangan silang pagsamasamahin upang tunay na makontrol ang merkadong ito. Noong hapon na iyon, tinawag ko ang 10 maliliit na mamimili na may magandang relasyon sa akin. Sa malamig na imbakan, ang mga taong ito ay mga nakilala ko sa nakaraang 6 na buwan. May ilan na tinulungan kong magbigay ng pondo. May ilan na tinulungan kong lutasin ang problema sa supply. Ngayon, matindi ang kompetisyon sa merkado. Mahirap para sa mga individual na makasurvive ng mag-isa. Gusto kong magtatag ng isang kooperatibang pang-supply na nakasentro sa aking malamig na imbakan upang magkaroon ng iisang presyo. Isang sistemang pamamahagi. Magtulungan tayong lahat. Hating kita sa tubo. Paano ba gagawin yan ng eksakto? Madali lang, lahat ng produkto manggagaling sa akin. Siguradong pinakamaganda ang kalidad at presyo. Iisa lang ang delivery gamit ang refrigerated truck ko. Para mabawasan ang pagkalugi. Ang kita ay hahatiin ayon sa proporsyon. Kukunin ko ang 3 bahagi. Kayo ang kukuha ng 7 bahagi. Xiao Sheng, maganda ang ideya mo. Pero bakit kami makikipagtulungan sa iyo? Kung sakaling makuha mo ang bentahe sa supply at ipitin kami, ano ang gagawin namin? Dingje, matagal na tayong nagtutulungan. Dapat alam mo kung sino ako. Sinasabi ko lang kung gusto kong pigilan kayo. Magagawa ko na ngayon. Itinatag ko ang alyansang ito para kumita tayong lahat. Hindi para ako lang ang kumita. Ano ang mangyayari sa tiyuhin mo? Ngayon, kahit na hindi siya makapagbigay. Siyempre, nagtagal na siya sa merkado ng mahigit 10 taon. Nandyan pa rin ang mga koneksyon niya. Kung makikipagtulungan kami sa iyo, maghihiganti ba siya? Paano kung malaman niya? Siguradong hindi niya kami palalampasin. Ngayon nga, hindi niya na nga kayang alagaan ang sarili niya. Wala na siyang lakas para pakialaman kayo. Isa pa, sa negosyo, lakas ang mahalaga. Hindi relasyon. Lu Xiaosheng, talagang maaasahan ka. Nagtitiwala kami sa iyo. Noong gabing iyon, nakipag-sign ako ng alliance agreement sa 13 na retail investors. Simula sa susunod na linggo, lahat ng kanilang supply ay galing sa akin. Ang pamamahagi ay gagamitin din ang aking cold chain truck. Nangangako akong titiyakin ang matatag na supply at pinakamababang presyo, walang patay na isda. Kapag nagsimula na ang kooperatibang ito, kontrolado ko na ang merkado. Ng karamihan sa mga supply at benta, ang bahagi ng merkado ni Zhao de Biao ay higit pang mababawasan. Sa unang araw ng opisyal na operasyon ng alyansa, nagpadala ako ng malaking kargamento mula sa Timog Pier, na pantay-pantay na ipinamigay sa mga miyembro ng alyansa. Ang delivery truck ay dumating sa tamang oras ayon sa schedule. Walang patay na isda sa bawat batch ng produkto. Pagkatapos makuha ng mga retailer ang produkto, lahat sila ay nagtaas ng hinlalaki. Sabi nila, iba talaga kapag kasama si Lu Xiaosheng. Mabilis na kumalat ang balita sa palengke. Itinatag ni Lu Xiaosheng ang Supply at Sales Alliance. Mahigit 10 retailer ang sumali. Lahat ay nagkakaisa para magkaisa. Lalong umuunlad ang negosyo. Narinig ni Zhao de Biao ang balitang ito. Lalong pumangit ang kanyang mukha. Ang kanyang bahagi sa merkado ay halos naubos na dahil sa akin. Ngayon, pinagsama ko pa ang mga maliliit na mamimili. Ganap na siyang nawalan ng kakayahang makipagkumpetensya. Boss, ang tiyuhin mo ay pumunta na naman ngayon sa ilang mga maliliit na mamimili para subukang ibalik sila. Pero walang tumugon sa kanya. May ilan pang nagsabi sa kanya ng harapan na mas mabuti pang sumama kay Lu Xiaosheng dahil matatag ang supply at makatarungan ang presyo. Bakit pa sila babalik sa iyo? Hindi ako nagsalita. Nagpatuloy lang ako sa ginagawa ko. Nang hapon ding iyon, tumawag sa akin si Zheng Mankang. May dumating na namang 2 bagong barko sa Xiaosheng South Pier. Mas marami na ang supply ng mga kalakal. Kaya mo pa bang dagdagan ang volume ng supply? Sobra na ang mga kalakal dito sa amin. Kailangan ng matatag na merkado para sa produkto. Walang problema, ngayon may kooperatiba na tayo sa pagbebenta at pagbili. Lubos na ang bukas ng aking merkado. Kahit gaano karami ang produkto, kayang-kaya ng ibenta. Pagkababa ng telepono, nakatayo ako sa harap ng cold storage. Tinitingnan ko ang pwesto ni Zhao de Biao sa tapat. Nakikipagtalo siya sa isang pinagkakautangan. Malakas ang tunog. Ang nagpapautang ay tinutukso ang kanyang ilong, sinasabing kailangan niyang bayaran ang utang. Huwag maghanap ng dahilan. Bigyan mo ako ng ilang araw pa. Tiyak na makakahanap ako ng paraan para makabayad. Kung hindi ko mabayaran ang utang sa linggong ito, pupunta ako sa korte para kasuhan ka. Narinig ng boss na may utang ang iyong tiyuhin ngayon. Lagpas na sa 1.5 milyon. Kahit isanlan niya ang pwesto niya, hindi pa rin sapat pambayad ng utang. Ngayon talagang wala na siyang malalapitan. Nakatayo ako sa harap ng cold storage. Pinagmamasdan ko ang buong palengke na maliwanag ang mga ilaw. Ang daming taong nagdaraan. Napakabuhay ng paligid. Pero sa tapat, ang pwesto ni Zhao de Biao ay napakatahimik. Sinasabi ng mga tao sa merkado ngayon,
Na ikaw ang tunay na boss dito sa merkado. Tapos na ang panahon ng tiyuhin mo. Hindi ako nakipag-usap. Kinuha ko lang ang susi ng malamig na imbakan. May darating na isang batch ng mga king crab bukas. Naka-reserve na ang 500,000 na dami ng mga miyembro ng alyansa. Ang merkadong ito ay akin na. Ang kooperatiba ay tumakbo ng 2 linggo. Lahat ay maayos. Ang arawang kita ng aking malamig na bodega ay matatag sa mahigit 400,000. 2.00 ang arawang kita ng aking malamig na bodega ay matatag sa mahigit 400,000. 2.00 ang bahagi sa merkado ay umabot na sa 60%. Ang bahagi sa merkado ay umabot na sa 60%. Noong hapon na iyon, nagtatala ako ng mga kalakal sa malamig na bodega. Biglang tumawag si Zeng Mankang. Naglabas ang meteorological station ng babala tungkol sa bagyo. Ang napakalakas na bagyo ay tatama sa lupa sa loob ng 3 araw at mananatili ng hindi bababa sa 1 linggo. Walang sariwang pagkaing dagat sa merkado. Maaari pa bang magpadala si Zeng ngayon? Mula bukas, lahat ng mga barko ay kailangang bumalik sa puerto. Mayroon pa akong isang kargamento dito. Gusto mo ba? Lahat pupunta ako agad. Nakatapos na ako sa tawag. Agad kong tinawag si Xiaozu. Sakay ng malamig na sasakyan, diretso sa timog na pier. Habang nagmamaneho ako, nag-iisip ako. Sa panahon ng bagyo, walang stock sa merkado. Tiyak na tataas ang presyo ng seafood. Kung makakapag-imbak ako ng sapat na kalakal ng maaga, hindi lamang makakatiyak sa supply ng mga kasapi ng alyansa, kundi mapapanatili rin ang katatagan ng merkado. Nakarating na sa timog pantalan, hapon na. Nasa gitna ng agarang pag-unload sina Zeng Mankang. Abala ang pantalan. Matapos kong suriin ang mga kalakal, agad akong nagdesisyon. Kinuha ko ang 300,000 na halaga ng kalakal. Paglipat ng pera sa lugar, napakalakas ng bagyong ito sa Chaosheng. Sa tingin ko, kailangan nating huminto ng hindi bababa sa 1 linggo. Siguradong magkakaroon ng kakulangan sa merkado. Alam ko na, kailangan nating ipabalik ang mga kalakal sa merkado sa magdamag. Nasa ganap na 11 ng gabi na. Nagsimula na kaming ayusin at pack ang mga ito para sa imbakan. Sinadya kong suriin ang backup na kuryente ng cold storage, para matiyak na hindi mawawalan ng kuryente habang may bagyo. Para makasigurado, naghanda rin ako ng ilang maliit na generator. Nagsimula nang kumalat ang balita tungkol sa bagyo sa palengke. Maraming may-ari ng pwesto ang nagmamadaling mag-ipon ng paninda. Pero karamihan ng mga bangka ay bumalik na sa pantalan. Halos wala nang mabili. Ang may-ari ng HIG ay abala sa pagkuha ng mga produkto sa merkado. Tumaas na ang presyo ng 3%. Huwag magmadali, unahin ang supply para sa mga miyembro ng alyansa. Titingnan na lang ang labis na produkto sa sitwasyon. At pagkatapos ay tinipon ko ang mga miyembro ng alyansa para sa pulong. Mga kapatid, parating na ang bagyo. Magkakaroon ng kakulangan sa merkado ng hindi bababa sa 1 linggo. Nag-imbak na ako ng mga produkto dito. Tinitiyak na hindi maapektuhan ang supply ng lahat. Hindi tataas ang presyo. Talaga namang may pananaw ka, Chaosheng. Kung hindi, lahat tayo ay mapipilitang magsara. Pagkatapos ng pulong, nagsimula nang dumating ang ibang may-ari ng tindahan sa merkado para sa akin. Gustong bumili ng mga produkto sa mataas na presyo. Tinanggihan ko silang lahat. Kailangan kong unahin ang mga miyembro ng alyansa. May narinig akong balita ngayong hapon. Nag-iipon din ng mga paninda si Zhao de Biao. Ang tiyuhin mo ay umutang sa mataas na interes. Bumili siya ng maraming paninda sa mataas na presyo mula sa ilang maliliit na pantalan. Balita ko, gusto niyang kumita ng malaki habang may bagyo para makabawi. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Wala nang ibang daan si Zhao de Biao. Ito na ang kanyang huling pagsubok. Ngunit ang mga lumanyang yelo na makina ay hindi kayang suportahan ang malaking dami ng kargamento. Kapag nagkaproblema, malaki ang magiging pinsala. Noong gabing iyon, sinadya kong tingnan ang pwesto ni Zhao de Biao. Siya ay nag-uutos sa mga manggagawa na ilipat ang mga kalakal sa malamig na bodega. Bihira siyang ngumiti. Lahat ng kanyang mga unit ng refrigerasyon ay nakabukas sa pinakamataas na kapangyarihan. Naglalabas ng nakakabinging ingay. Nakatayo ako sa kabila. Tinitingnan ang mga lumang makina. May nararamdaman akong masamang pangitain. Boss, yung mga naipon ng tiyo mo ngayon ay hindi bababa sa 500,000 ang dami. Kaya ba ng mga lumanyang makina iyon? Umiling ako. Wala akong sinabi. Noong gabing iyon, muling sinuri ko lahat ng kagamitan sa cold storage. Maayos ang takbo ng mga refrigeration unit. Matatag ang temperatura sa -5. Natapos na ang pagsubok sa backup na kuryente. Maaari itong simulan anumang oras. Ilang maliliit na generator ang pinagsama-sama. Naghahanda para sa emerhensya. 12:00 ng madaling araw. Nakatayo ako sa pintuan ng malamig na imbakan. Tumingin sa langit. Nagsisimulang magtipon-tipon ang mga ulap. Lumalaki ang hangin. Sabi ng meteorological station, ang bagyo ay tatama sa baybayin sa madaling araw sa susunod na araw. Aabot ang lakas ng hangin sa antas 14 na. Nakaon pa ang ilaw sa tindahan ni Zhao de Biao sa kabila. Sa pamamagitan ng salamin,
Makikita siyang nag-iisa doon. Nakaharap sa mga kalakal. May ngiti ng inaasahan sa kanyang mukha. Akala niya ang bagyong ito ay pagkakataon na niyang makabangon. Ngunit hindi niya alam na ito na marahil ang huling patak na magpapabagsak sa kanya. Kinabukasan, palapit na ang bagyo. Madilim ang kalangitan. Umabot na sa lakas na 8 ang hangin. Maraming mga tindahan sa pamilihan ang nagsimulang magsara ng maaga upang maghanda para sa bagyo. Pinagawa ko kay Fang Xiaozu na muling suriin ang lahat ng kagamitan upang matiyak na walang kapalpakan. Nakahanda na rin ang mga miyembro ng alyansa. Naghihintay na muling magbukas pagkatapos ng bagyo. 4:00 ng hapon. Tumawag sa akin si Zheng Mankang. Mas malakas ang bagyong Caosheng kaysa sa inaasahan. Kailangan mong maging maingat. Lahat ng mga bangka sa kanilang panig ay bumalik na sa daungan at pinatibay. Naubos na ang mga nasa pantalan. Huwag mag-alala, handa na ako rito. Nakatapos na ako sa tawag. Nakatayo ako sa pintuan ng malamig na imbakan. Tinitingnan ang papadilim na kalangitan. Lumalakas ang hangin. Nagsimula nang bumagsak ang ulan. Sa kabila, abala pa rin si Zhao Debiao sa kanyang pwesto. Patuloy siyang nagtatrabaho. Ngunit napansin ko na ang display ng kanyang 3 na makinang pangyelo ay nagsimulang kumislap. Hindi matatag ang temperatura. Naramdaman ko ang kaba sa aking puso. Sobrang pamilyar ako sa makinang iyon. Ito ay senyales ng pagkasira. Pumasok na ang bagyo. Ang malakas na hangin at ulan ay biglang humampas sa buong lungsod. Ang mga billboard sa daan ay nahulog at natumba. Ang mga puno ay naputol sa gitna. Naging madilim ang pamilihan. May mga emergency light lamang sa ilang tindahan. Patuloy pa rin kumikislap ang mahina nitong liwanag. Kami ni Fang Xiaozu ay nagbabantay sa loob ng cold storage. Mahigpit naming binabantayan ang mga kagamitan. Normal ang takbo ng refrigeration machine. Stable ang temperatura. Ang backup na kuryente ay laging handa, 4:00 ng madaling araw. 4:00 ng madaling araw. Biglang nawala ng kuryente ang palengke. Agad kong pinaandar ang reserbang kuryente. Muling nagliwanag ang mga ilaw sa cold storage. Nagpatuloy sa pagtakbo ang refrigeration machine. Nakahinga ako ng maluwag. Ganito ang benepisyo ng pagiging handa. Boss, mukhang may nangyari sa tiyuhin mo. Lumapit ako. Tumingin ako sa kabila, sa pwesto ni Zhao Debiao, sa likod ng ulan. Nasa loob ay madilim na madilim. Ang mga yelo ay tumigil sa pag-andar. Hawak niya ang flashlight at nag-ikot sa loob. Maliwanag na naghahanap siya ng backup na kuryente. Ngunit wala siyang inihanda. Kung patuloy na mawawalan ng kuryente ang boss niya, lahat ng mga kalakal ay mapapahama. Hindi ako nagsalita. Patuloy na nakatingin sa sariling kagamitan. Ang bagyo ay tumagal ng buong 6 na oras. Unti-unting humihina ang ulan at hangin. Nagsisimula ng magliwanag ang langit. Lumabas ako mula sa malamig na bodega. Ang pamilihan ay magulo. Puno ng mga nahulog na bagay at tubig. Bukas na bukas ang tindahan ni Zhao Debiao sa kabila. Nakatagilid siya sa lupa. Puno ng mga patay na seafood ang paligid. Mabaho ang amoy na kahit mula sa malayo ay naamoy na. Boss, walang natira sa tito mo. Nawala ang kuryente ng 6 na oras. Lahat ng mga yelo ay tumigil sa trabaho. Namatay ang mga produkto na nagkakahalaga ng 500,000. Lumapit ako at sumilip. Alaskan king crab, Australian lobster at grouper. Lahat ay naging isang tumpok ng bulok na karne. Naupo roon si Zhao Debiao. Walang buhay ang mga mata. Para siyang nawalan ng kaluluwa. Nakita niya ako. At may kumislap na kakaibang emosyon sa kanyang mga mata. Pero sa huli wala siyang sinabi. Bumaba lang ang kanyang ulo. Lumiko ako at umalis. Hindi ko na siya muling tiningnan. Bumalik sa malamig na bodega. Nagsimula akong bilangin ang mga kalakal. Walang nasayang sa panahon ng bagyo. Lahat ng seafood ay buhay. Agad kong inabisuhan ang mga kasapi ng alyansa. Pwede nang mag-supply ng normal. 10:00 ng umaga. Nagbukas muli ang palengke. Pero karamihan sa mga pwesto ay malaki ang lugi dahil sa brownout. Wala talagang paninda. Sa buong palengke, tanging ang aking cold storage lang ang gumagana ng maayos. Ang tanging may stock sa merkado ay ang Haiji Seafood. Mabilis, ang mga buyer mula sa iba't ibang hotel ay tumatawag. Tinutanong kung makakapag-supply ako. Pero ang presyo ay ayon sa takbo ng merkado. Pagkatapos ng bagyo, may kakulangan sa seafood. Tumaas na ang presyo ng 3%. Prioridad sa supply ang mga miyembro ng alyansa. Hindi nagbabago ang presyo. Ang mga kliyente ay ayon sa presyo ng merkado. Sa araw na iyon, puno ang aking malamig na imbakan. Ang mga may-ari ng restoran at mga maliliit na negosyante. Pati na rin ang mga may-ari ng ibang tindahan ay lumapit sa akin para kumuha ng supply. Nagbigay ako ng supply ayon sa pagkakasunod-sunod. Tinitiyak na makakakuha ng supply ang bawat kliyente. Pero huwag mag-imbak. Ang kita ng boss ngayon ay umabot na ng 1,000,000. Wala akong sinabi. Hindi ito ang resulta na gusto ko. Ngunit ganito ang batas ng merkado. Ang mga handa ay mabubuhay. Ang mga hindi handa ay matatanggal. 3:00 ng hapon. May ilang mga utang na pumarito sa tindahan ni Zhao Debiao. Tinitigan nila ang mga patay na isda at seafood.
Nangingitim ang mga mukha nila. Isa sa kanila ay itinuro si Zhao Debiao. Malakas ang boses niya. Zhao Debiao, paano mo ibabalik yung perang hiniram mo sa amin? Anong halaga nitong mga sirang isda? Bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Siguradong makakahanap ako ng paraan para mabayaran ka. Yes, CJ. Bibigyan kita ng 3 araw. Kung hindi mo pa rin mabayaran sa loob ng 3 araw, isasampa ko na ang kaso laban sa iyo sa korte. Ipapasara ko ang pwesto mo. Parang naubos ang lakas ni Zhao Debiao. Nakasandal sa pader. Wala nang masabi kahit isang salita. Boss, yung tito mo, lahat ng panindang nagkakahalaga ng 500,000 ay naipit sa kanya. May utang pa siyang mahigit 1 milyon. Hindi na talaga siya makakabangon. Nakatayo ako sa harap ng pinto ng cold storage. Pinagmamasdan ko ang sitwasyon sa kabila. Wala akong nararamdaman kahit ano sa puso ko. Nang gabing iyon, tuluyang umalis ang bagyo. Nagliwanag ang langit. Nakatayo ako sa pintuan ng palengke. Tinitingnan ko ang mga bituin sa langit. Ganap na binago ng bagyo ang itsura ng palengke. Sa kabilang side, sa stall ni Zhao Debiao. Nakaon pa ang ilaw. Naupo siya mag-isa roon. Nakatingin lang siya sa bulok na seafood, hindi gumagalaw. Nasira na ng tuluyan ang mga refrigerator. Itim na ang lahat ng display screen. Hindi na talaga maayos. Nagsimula nang mag-usap ang mga tao sa palengke. Sabi nila, bagsak na si Zhao Debiao ngayon. Nagpakasugal siya bago dumating ang bagyo. Nangutang siya sa mataas na interes para mag-ipon ng paninda. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pinaghirapan. Ngayon, hindi lang ako hindi makakabangon. Kundi nadagdagan pa ang mga utang ko. Kinabukasan, tumawag si Zheng Mankang. Pagkatapos ng bagyo, unti-unti nang nagsimulang pumalaot ang mga bangka. Pagkalipas ng 3 araw, may darating ng bagong huli. Gaano karaming supply ang kailangan mo dyan? Ihanda ito sa doble ng dati. Ngayon, ubos na ang stock sa merkado. Napakalaki ng demand. Nakatapos na ako sa tawag. Nakatayo ako sa pintuan ng malamig na bodega. Tinitingnan ang buong merkado. Matapos ang bagyo, itigil ang negosyo 7520-275. Maraming mga tindahan ang naglilinis ng mga pagkalugi. May ilan pang sarado na talaga. Ngunit ang negosyo ng aking malamig na bodega ay mas maganda kaysa dati. Noong hapon na iyon, nagtatala ako ng mga bagong dating nakalakal sa bodega. Lumapit si Fang Xiaozhao at sinabi, Boss, nandyan ang tiyuhin mo sa pintuan. Sinasabi niyang gusto niyang makita ka. Sa pamamagitan ng salamin, nakikita si Zhao Debiao na nakatayo sa labas ng pinto. Magulo ang buhok niya. May balbas na magulo. Halos manghina na siya. Lumabas ako. Nakita ni Zhao Debiao na kumikilos ang labi ko. Matagal na akong nag-isip bago nakapaglabas ng 2 salita. Xiaosheng. Xiaosheng, may isang pakiusap ako sa'yo. Pwede bang pautangin mo ako ng kaunting pera? Noong gabi ng bagyo, naubos lahat ng kargamento ko. Ngayon, araw-araw na bumibisita ang mga nagpapautang at sinasabi nilang isasampa nila ako sa korte. Talagang wala na akong ibang magagawa. Maaari mo bang isaalang-alang na kamag-anak tayo? Tulungan mo si Tito. Magkano ang utang mo? Kasama ang interes, 1.6 milyon. 1.6 milyon ay hindi maliit na halaga. Alam ni Tito Xiaosheng. Dati, nagkamali ako sa'yo. Yung 120,000 noon, pagkakamali ko iyon. Ngayon, ang laki na ng negosyo mo. 1.6 milyon para sa iyo ay walang halaga. Pinahiram mo kay Tito. Babayaran ka ni Tito balang araw. Ano ang ipambabayad mo? Meron pa ako. Yung pwesto. Kahit na hindi na ito mahalaga ngayon. Pero nandyan pa rin ang lokasyon. Hintayin mong makabangon ako. Ibabalik ko sa iyo ang principal at interes. Tiyo, sa tingin mo makakabangon ka pa ba? Bago ang bagyo, naglabas ng babala ang meteorological station. Alam ng lahat na dapat maghanda ng backup na kuryente. Hindi ka naghanda, nagdesisyon kang mangutang ng mataas na interes para mag-imbak. Ito ay iyong sariling pagpili. Ngayon may nangyaring masama. Pumunta ka sa akin para mangutang. Bakit naman? Xiaosheng, tayo'y magkamag-anak. Noong nagbigay ng dibidendo, hindi mo ako itinuring na kamag-anak. Sa loob ng 1 taon, 365 na araw. Nagsikap ako para sa iyo ng todo-todo. Bigyan mo ako ng 120,000. Sabi ko, ako'y tutulong lang. Ngayon, nagkaproblema ka na. Naalala mo na tayo'y magkamag-anak. Tiyo, matutulungan kita. Pero hindi sa pamamagitan ng pagpapautang. Xiaosheng, sabi mo basta't matulungan ang tiyuhin sa hirap. Anumang kondisyon ay ayos. Ipa-transfer mo ang iyong tindahan sa akin. Magbabayad ako ng 1.6 milyon. Babayaran ko lahat ng utang mo. Yung tindahan ngayon ay isang walang laman na shell. Lahat ng refrigeration units ay sira na. Naubos na rin ang mga customer. Kahit hindi mo ipasa sa akin. Magpapasok pa rin ang mga nagkakautang sa korte para mag-foreclose. Sa halip na masil, mas mabuti pang ibenta mo sa akin. Kaysa makabayad ng utang. Hindi na kailangang makulong. Xiaosheng, yung pwesto na iyon ay pinaghirapan ko ng mahigit 10 taon.
Hindi kayang palitan ng pera ang pinaghirapan. Ngayon, mayroon ka lamang dalawang pagpipilian. Ibigay mo na lang sa akin ang tindahan. Bayaran mo na ang utang. Magsimula ulit, o kaya maghintay kang maharap sa kaso. Ipapatupad ang pagsasara ng tindahan. At mapaparusahan ka pa sa kulungan. Ikaw na ang bahala. Nakatitig lang si Zhao Dibiao sa ere. May galit sa kanyang mga mata. May hindi pagkakasundo. Ngunit sa huli, lahat ay naging kawalang kapangyarihan. Xiao Sheng, maaari mo bang dagdagan ang pera? 1.6 milyon ang presyo sa merkado. Ang sitwasyon ng iyong tindahan ngayon ay mabuti na kung makakakuha ka ng ganitong halaga. Pag-iisipan ko ito. Tio, 3 araw lang ang binigay ng pinagkakautangan mo. Ngayon ay 2 araw na. Kaunti na lang ang oras para mag-isip. Hindi na muling nagsalita si Zhao Dibiao. Tumalikod siya at umalis. Yuko ang kanyang likod. Mabagal siyang naglakad. Parang bigla akong tumanda ng 0 taon. Nakatanggap ako ng balita noong gabing iyon. Pumunta na naman ang mga nagpapautang sa pwesto ni Zhao Dibiao. Ngayon, may dala silang ilang tao. Diretso nilang kinuha ang mga bagay sa pwesto. Sabi nila kung hindi pa makabayad bukas, pupunta sila sa korte para magsampa ng kaso. Nakatayo si Zhao Dibiao sa pintuan ng pwesto. Pinapanood niyang ilipat ng mga tao ang kanyang mga gamit. Wala siyang masabi kahit isang salita. Kinabukasan ng umaga, muling dumating si Zhao Dibiao. Ngayon, may hawak siyang isang dokumento. Ito ang titulo ng pagmamay-ari ng pwesto. Matagal siyang tumayo sa harap ko ng tahimik. Sa huli, iniabot niya sa akin ang dokumento. Sang-ayon ako, Xiao Sheng. Lokasyon ng unit, 2 taon, 121 na araw. Sang-ayon ako, Xiao Sheng. Lokasyon ng unit, dapat ay nasa lungsod, 123 na araw ng 2 taon. Sang-ayon ako, Xiao Sheng. Pupunta tayo sa notaryo mamaya para ayusin ang mga papeles. Tumango si Zhao Dibiao. Lumiko siya at naglakad palayo. Umabot siya sa pintuan. Bigla siyang huminto. Tumingin siya sa akin at nagsabi ng isang bagay. Xiao Sheng. Nanalo ka. Nanalo ka. Wala akong sinabi. Tiningnan ko lang siya habang umaalis. Nang matapos ang mga papeles noong hapon na iyon, agad akong nagsimulang mag-ayos. Buksan ang bagong at lumang pwesto. Palawakin ang malamig na bodega. Kinabukasan matapos pirmahan ang kasunduan. Nagsimula na akong baguhin ang pwesto. Kumuha ako ng propesyonal na pangkat ng mga tagabuo. Pinagsama ang lumang pwesto ni Zhao Dibiao at ang aking malamig na bodega. Bumuwal ng pader sa gitna. Agad na lumawak ng doble ang buong espasyo. Umorder ako ng 6 na bagong imported na refrigerator. Nilagyan ito ng pinaka-advanced na temperature control system at backup power supply. Tumaas din ang bilang ng mga refrigerated delivery trucks sa 5. Maaari nang magsilbi ng mas maraming kliyente ng sabay-sabay. Sobrang brutal ng batang si Lu Xiaosheng. Kahit ang sarili niyang tiyuhin, hindi niya pinatawad. Kung naging mabuti lang si Zhao Dibiao kay Lu Xiaosheng noon, hindi sana siya umabot sa ganitong sitwasyon ngayon. Sa panahon ng renovation, patuloy ang mga usapan sa merkado. Hindi ko pinansin ang mga usapan na ito. Nakatuon lang ako sa progreso ng renovation. 1 linggo ang lumipas. Natapos na ang renovation ng bagong tindahan. 1,000 square meters na napakalaking espasyo. 6 bagong cooling machines na maayos na nakaayos. Nakatigil ang malamig na kadena na delivery truck sa harap ng pinto. Ang karatula ng Haiji Seafood Wholesale ay lalo pang kapansin-pansin sa ilalim ng araw. Noong araw ng pagbubukas, hindi ako nagdaos ng anumang seremonya. Nagbigay lang ako ng abiso sa mga miyembro ng alyansa at ilang malalaking kliyente. Ngunit kumalat pa rin ang balita. Halos lahat sa merkado ay dumayo para makisaya. Dumating si Shen Wanfuk kasama ang ilang may-ari ng restoran para bumati. Nakita niya ang laki ng operasyon. Itinaas niya ang kanyang hinlalaki at nagsabi, Xiao Sheng, ilang buwan ka pa lang. Pero napag-isa mo na ang merkado ng ganito, kamangha-mangha. Dumating din ang mga miyembro ng alyansa. 13 individual na negosyante ang nakatayo sa harap ng bagong pwesto. Xiao Sheng, nitong 2 buwan na sumama kami sa'yo. Mas marami ang kinita kaysa sa nakaraang taon. Sama-sama tayong magsikap. Mas magiging mabuti sa hinaharap. Sa araw ng pagbubukas. 50,000 sa araw ng pagbubukas. Umabot ng 1.5 milyon ang kita. Ang mga order ay mula umaga hanggang gabi. 5 delivery truck ang walang tigil na bumibiyahe pabalik-balik. Nakuha ng lahat ng kliyente ang kanilang mga order sa tamang oras. Excited na ipinakita ni Fang Xiaozhou sa akin ang ledger. Boss, kung ganito ang takbo, maaabot natin ang netong kita na 3 milyon ngayong buwan. Tumango ako. 3 milyon. Ito ang kabuang kita namin ni Zhao Dibiao noong nakaraang taon. Ngayon, nagagawa na ito sa loob ng 1 buwan. Sa dapit hapon, nakatayo ako sa harap ng tindahan. Tinitingnan ko ang buong pamilihan. Dati, ang pwesto ni Zhao Dibiao ay akin na ngayon. Nang gabing iyon, tinipon ko ang mga miyembro ng alyansa at ilang pangunahing empleyado. Magtipon tayo para sa pulong. Simula sa susunod na buwan, kukunin ko ang 20%.
Kayo ang kukuha ng 8%. Boss, hindi pwede yan. Ikaw ang nagbibigay ng mga kargamento at may panganib ka pang sinusuong. Masyadong mababa ang 20%. Dingje, lumalaki na ang sukat ko ngayon. Tumaas ang dami. Hindi maliit ang dalawa. Kumita kayo ng kaunti pa. Para may motibasyon kayong magpatuloy sa akin. Pagkatapos ng pulong, nakatayo ako sa pintuan ng tindahan. Liwanag ang merkado. Dumarami ang tao. Isang abalang tanawin. Sinabi sa akin ni Fang Xiaozu na pumunta si Zhao Debiao sa palengke ngayon. Matagal siyang nakatayo sa harap ng bagong pwesto natin. Sa huli, umalis siyang walang sinabi. Ginamit ni Zhao Debiao ang 1.6 milyon para bayaran lahat ng utang niya. Nabayaran na lahat ng utang niya. Pero ang pundasyon niyang binuo sa palengke ng mahigit 10 taon. Wala na talaga. Isa na lang siyang ordinaryong tao ngayon. Hindi na siya yung dating masiglang may-ari ng pwesto. 10 oras ng gabi. Sinara ko ang pinto ng pwesto. Handa na akong umuwi at magpahinga. Habang dumadaan ako sa harap ng palengke, may nakita akong pamilyar na tao na nakatayo roon. Si Zhao Debiao iyon. Nakatayo siya sa harap ng pamilihan. Pinagmamasdan niya ang maliwanag na tanawin sa loob. Tinitingnan niya ang karatulan ng Haiji Seafood Wholesale. Komplikado ang kanyang tingin. Lumapit ako. Tumayo ako sa tabi niya. Hindi ako nagsalita. Tumingin si Zhao Debiao sa akin. Tahimik siya ng matagal. Chao Sheng, gawin mo ng mabuti. Pagkatapos niyang magsalita, lumingon siya at umalis. Nakatayo ako sa pintuan ng pamilihan. Tinitingnan ang kanyang likuran na unti-unting nawawala sa dilim ng gabi. Ang kanyang likuran ay nakabuwal. Mabagal ang takbo. Wala nang dati. Yung masiglang may-ari ng pwesto. Mula sa 120,000 hanggang ngayon. Hindi pa umabot ng 3 buwan. Nagawa kong makabawi ng lubusan. Ang pinakamalaking pwesto sa merkado. Pinaka-stable na supply. Pinakamahusay na kliyente. Nasa kamay ko na lahat. Ang pamilihan na ito ay akin na ngayon. Pagtatapos na ng taon. Sa taong ito, mula sa 120,000 sa simula ng taon. Hanggang sa ngayon, kontrolado ko na ang buong pamilihan. Para bang ibang mundo na. Noong hapon na iyon, tinawag ko ang lahat ng empleyado at miyembro ng alyansa. Naghanda ako ng 15 mesa sa bagong pwesto. Si Fang Xiaozhao, Zheng Mankang, Magodong, Hideijiang, at 13 pang mga individual na mamumuhunan. Nandyan ang lahat na nakipagsapalaran kasama ko. Tumayo ako, at inangat ang baso. Maraming salamat sa suporta ninyong lahat ngayong taon. Ngayon ang araw ng pamamahagi ng bonus, Kuya Lu. Tinutupad ko ang aking salita. CJ, si Fang Xiaozhao ang unang nakatanggap ng bonus. Binigyan ko siya ng pulang sobre. Mailaman itong 200,000. Noon, ang buwan ng sahod niya ay 12,000. Nangako ako sa kanya. Magandang trabaho. Buwis sa katapusan ng taon. Ang 200,000 ay nararapat sa kanya. Nakatanggap din ang 13 na maliliit na mamumuhunan ng kanilang bahagi. Ayon sa kasunduan, ang kita ay hatiin ng 80-20. Sila ang may malaking bahagi. Lahat ay nakakuha ng daan-daang libo. May ilan pang umabot sa milyon. Si Fang Xiaozhao at ang mga retail investor ay sobrang excited na hindi makapagsalita. Dati, sumunod sila sa iba. Sa loob ng 1 taon, nagtatrabaho sila ng mabuti pero kumikita lang ng 10,000. Mula nang makasama ako ng ilang buwan. Mas malaki ang kita nila kaysa sa mga nakaraang taon. Sumunod sila sa akin. Hindi ko kayo pababayaan. Sa susunod na taon, ipagpatuloy ang magandang trabaho. Mas magiging maganda. Dumating din ang ilang kapitan mula kay Zheng Mankang. Naghanda ako ng espesyal na regalo para sa bawat isa sa kanila. Bilang pasasalamat sa kanilang suporta sa nakaraang taon. Sinabi ni Zheng Mankang habang pinapalo ang aking balikat. Zhang Sheng, ikaw ay may puso at katapatan. Hindi kami nagkamali ng tao. Ha 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 ha. Matapos ang ilang baso ng alak, lalong umiinit ang atmosfera. Ilang mga retail investor ang nagsimulang balikan ang mga karanasan nila sa mga nakaraang buwan. Sinabi nilang noong una, hindi sila naniniwala sa akin. Akala nila hindi ko kayang talunin si Zhao Debiao. Ngunit hindi nila inasahan na sa loob lamang ng ilang buwan. Ganap na nagbago ang sitwasyon. Natapos na ang salu-salo. Madaling araw na. Nakatayo ako sa pintuan ng tindahan. Lumapit si Fang Xiaozhao at ipinakita sa akin ang isang ledger. Tinanggap ko ang ledger. Tiningnan ko ang mga numero sa ibabaw nito. 3 taon na akong nakipagtrabaho kay Zhao Debiao. Kabuang kita ay mahigit 5 milyon. Netong kita ay 2.85 milyon. Nakatanggap ako ng 120,000. Ngayon, hindi pa ako nagtrabaho ng 3 buwan. 23.6.1627 ang netong kita ay 3 beses ng nakaraan taon 21. Sa taong ito, marami akong natutunan ng mga prinsipyo. Ang mga patakaran ay nasa sariling kamay lamang. Iyan ang tunay na lakas. Noon, sabi ni Zhao Debiao na kanya ang pwesto. Kanya ang puhunan. Kanya ang mga koneksyon. Kaya siya ang nasusunod. Ngayon, akin na ang pwesto. Akin na ang mga paninda. Akin na ang mga kliyente.
Ako ang masusunod. Pero hindi ako magiging katulad ni Zhao Debiao. Noon, siya lang ang kumikita at inaalipin niya ako. Sa huli, iniwan siya ng lahat, pati pamilya niya. Ang gusto kong gawin ay siguraduhin na lahat ng sumasama sa akin ay kikita rin. Sa ganitong paraan, mas malayo ang mararating natin. Sinabi sa akin ni Xiaozu na si Zhao Debiao ay nagtatrabaho ngayon sa isang maliit na kainan. Nagtrabaho sa kusina. Mula sa pagiging may-ari ng stall, naging empleyado. Hindi basta-basta matanggap ng kahit sino ang ganitong pagbagsak. Pero ito ang sarili niyang desisyon. Kung paano niya ako tinrato noon. Ganito rin ang naging wakas niya ngayon. 12:00 ng hating gabi. Sinara ko ang pinto ng stall. Malapit nang tumunog ang kampana ng bagong taon. May mga tao nang nagpapaputok sa pamilihan. Nakatayo ako sa ilalim ng karatula ng Haiji Seafood Wholesale. Tinitingnan ang 1,000 metrong pwesto. Tinitingnan ang 6 na bagong-bagong refrigerator. Tinitingnan ang 5 sasakyang pang-deliver na may cold chain sa harap. Mula sa 120,000 hanggang 8.5 milyon. Mula sa isang pinagsasamantalang manggagawa. Sa pinakamalaking supplier sa merkado. Ginamit ko lang ng wala pang 3 buwan. Ngayong taon, natutuhan ko ang pinakamahalagang bagay. Ang mga patakaran kapag nasa sarili mong kamay. Doon ka lang tunay na may lakas. Maligayang bagong taon, boss. Maligayang bagong taon. Sa malayo, nagsimulang sumabog ang mga paputok sa langit. Ang makukulay na liwanag ay nagbigay ilaw sa buong palengke. Nakatayo ako sa harap ng pwesto, pinapanood ang lahat ng ito. Tahimik ang aking kalooban. Sa susunod na taon, mas palalakihin ko pa ito. Hindi lang dapat ako ang mamahala sa palengke na ito, kundi palalawakin ko pa ang negosyo sa mga karatig lungsod. At maging sa mas malalayong lugar. Pero ngayon, gusto ko lang umuwi at makasama ang nanay ko para sa isang hapunan sa bisperas ng bagong taon. Kinuha ko ang cellphone ko, at nagpadala ng mensahe sa nanay ko. Alam ko, ipinatong ko ang cellphone ko. At nilock ang pinto ng tindahan. At umalis na ako sa merkado. Sa salamin sa likod, ang karatula ng Haiji Seafood Wholesale ay lalo pang kapansin-pansin sa dilim.